Matindi daw itong paninirang ginawa na ito na itong si Ramon Tulfo. At yun nga, kakasuhan daw ng kampo ni Kibuloy. Paninira kay Kibuloy. As if naman may sisirain pa. Sige, sa buong mundo, sirang-sira na po ang isang katulad ni Kibuloy. Dito lang po sa atin na may mangilan-ngilan pa rin na baluktot ang kaisipan, naniniwala at sinusuportahan pa rin ito si Kibuloy. So sirang-sira na po siya. Kaya nga nagtatago eh. Malaking kasiraan sa kanya ito. Kaya nga ang dami niyang palusot. Kaya nga ang dami niyang drama. Kaya nga madalas ay binabaliktad niya ang sitwasyon at kuno ay siya ang biktima sa isyu na ito, sa puntong ito, na napakaraming akusasyon laban sa kanya. At hindi lang simpleng akusasyon mga karumal-dumal na akusasyon yan. Ano ba yung paninirang sinasabi na itong kampo ni Kibuloy na nakapost nga dito kay Ramon Tulfo page? Ito daw ay isang babae na dating follower na itong si Apollo Kibuloy at meron silang secret or meeting. At yun nga, mukhang maraming isiniwalat yung babae na yon. At ang ginawa naman na itong si Ramon Tulfo, ayun, i-broadcast niya, ipinost niya sa kanyang social media platform. So yun lang. Ang natatandaan ko dito, medyo mahaba kasi to. Marami daw na ibinunyag na sikreto nga yung babaeng yun tungkol sa controversial na self-proclaimed appointed son of God. Meron siya ditong binanggit tungkol sa magulang ni Kibuloy na kuno ay magpinsang buo. Bay totoo yun ang natatandaan ko sa mga sinasabi ng mga nakakatanda. Pag daw ganun ang sitwasyon, incest na kasi yun, Pag daw ganun ang sitwasyon na naging mag-asawa, halimbawa ang magpinsan, minsan pa nga magkapatid, talaga daw na hindi maganda ang magiging buwa. I mean, kadalasan may kapansanan sa pag-iisip yung mga nagiging anak. At dito sa puntong ito, lahat daw or kapatid nga natin si Kibuloy ay may problema sa pag-iisip. Okay. Ito ba ay may kaugnayan sa kaso at issue ngayon ni Kibuloy? Sa tingin ko meron. Dahil dapat maintindihan ng mga kababayan natin na hindi dapat paniwalaan ang isang Kibuloy. Ang ibig ko rin sabihin, hindi talaga normal na kaisipan yung sabihin mo na ikaw ay appointed son of God. Na ikaw kuno ang pipirma sa lahat ng tao dito sa sanlibutan. Siya daw ang huling pipirma. At siya daw magdi-decide kung tayo ay pupunta sa langit o sa impyerno. Ganon yung sinasabi ni Kibuloy. You see, kahit saan mo tingnan, kahit saan ang gulo mo tingnan, talaga bang normal ang ganong klaseng tao? Di ba hindi? Okay, so doon pa lang sa sitwasyon na ito na kuno ay produkto nga ng incest at ang si Kibuloy, pati na rin siyempre yung kanyang mga kapatid. Yun nga, may physical deformity daw yung iba eh. May diferensya karamihan sa pag-iisip. So tayo ba ay magtataka pa kung ang isang Kibuloy ay may diferensya sa pag-iisip? Hindi na sana. May iintindihan sana lalo ng mga kababayan natin na sumusuporta kay Kibuloy na posibleng yung mga salitang nanggagaling kay Kibuloy ay pawang imahinasyon. Di ba matinding mag-imagine ang mga may problema sa pag-iisip? Totoo, ulit-ulitin ko, hindi po normal ang lagay ng isang Kibuloy. Karamihan sa mga taong ginagamit ko ang relihiyon, ang simbahan, para manguto, manloko, talagang hindi normal yan. Okay? So yung sinasabing ito daw ay malaking paninira sa kampo nga ni Kibuloy. Sa tingin ko hindi. Hindi talaga siya paninira. Yun daw, sinagot na daw ng legal team ni Pastor Kibuloy ang isang social media post na naninira laban sa butihing pastor. Tingnan nyo. Ito pa ngayon ang definition ng sinasabi niyong mabuting tao na napakaraming karumal-dumal na akusasyon, most wanted at nagtatago sa batas. Yan po ba ang definition ng butihing tao? Butihing pastor? At nagbabala pa etong isang parte ng legal team ni Kibuloy na
posibleng nga makasuhan etong si Ramon Tulfo. You see, ganyan na ganyan po. Ito yung sinasabi ko na binabaliktad ng mga ito ang kaisipan ng mga kababayan natin. At yun po ay masaklap na katotohanan na kahit papano, marami sa mga kababayan nga natin ang napaniwala na itong si Kibuloy ay isang mabuting tao. Attorney Blanc kay Montulfo, kung hindi mo talaga gusto si Pastor Apollo, huwag mo namang idamay ang parents at mga kapatid niya. Oo, ang nakakapagtaka doon, talaga bang gusto niyo si Kibuloy? Talaga bang ginusto niyo ang isang katulad ni Kibuloy na napakaraming karumal-dumal na akusasyon? Talagang gustuhin ba ang isang Kibuloy? Natural hindi. Sino bang gugustuhin ang isang taong katulad ni Kibuloy na most wanted at nasasangkot sa maraming kaso at kung ano-anong akusasyon? Hindi lang simpleng akusasyon, ulit-ulitin natin, mga karumal-dumal na akusasyon. So kung gusto nyo ang isang Kibuloy, bahala kayo. Kung gusto nyo ang isang Kibuloy, isa lang ang ibig sabihin yan, na posibleng ganun din kayo sa ginugusto niyong tao. Okay, ano naman ang kinalaman ng parents dito ni Pastor, pati mga kapatid niya, wala daw kinalaman. How would you feel if that would be done also to you? Okay, talagang masakit yan. Pero, deserve ba ni Kibuloy na malungkat ang buong pamilya niya? Natural talagang hilikitain yan. Titignan ng sambayanan. Ano bang background na si Kibuloy? Okay? Natural lang yan. Gagawa siya ng napakaraming kabulastugan tapos gusto niya hindi madamay ang nasa paligid niya. Dapat sa una pa lang alam na niya na madadamay ang mga taong nasa paligid niya sa kanyang mga ginagawang kabalbalan at kabulastugan at kadimonyohan na rin. Totoo yan. Kaya sa puntong ito, dapat isipin natin na yung bawat action natin, hindi lang naman kahihiyan natin kung tayo gumawa ng masama. Kahihiyan din po ng mga taong nasa paligid natin, kapamilya, kamag-anak, kaibigan. So, hindi yan inisip ni Kibuloy. Okay? Let us not destroy the character or reputation of our fellow men. Walang nagdi-destroy sa character ni Kibuloy. He destroyed himself. Especially those persons who are not involved in the burning issues of the day. Lahat tayo ay involved dito. Alam mo kung bakit? Kasi dapat malaman ng mga taong naniniwala pa rin kay Kibuloy kung anong klaseng tao si Kibuloy. At kung tayo ay babaliwaliin natin ito, posibleng may mga ilang katulad pa ni Kibuloy na magsulputan sa mga darating na panahon. At kung malusutan ito ni Kibuloy, mas lalong kawawa ang mga kababayan natin na madaling mabaluktot ang kaisipan, katulad ng ginawa nga natang si Kibuloy. Good luck.